Our country is bleeding and it needs our help. A cancer of massive, pervasive, and mafia-like corruption has spread across the entire government. So ito na nga mga kababayan, nagsalita na at nagbigay na ng pahayag ang isang military general na si Romeo Pocis mga kababayan, at ito ang kanyang mga pakiusap at ang kanyang mga panawagan sa ating mga kababayan, kasama na itong iba pang mga men in uniform dahil sa patuloy na korupsyon na nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Robbing our people of lives, homes, livelihood, and even hope. Draining our treasury, burying us in debt, driving investors away, dragging our nation toward economic collapse, and inflicting more pain and misery on millions of our struggling fellow citizens. So yun nga, yung mga naging pahayag ni retired General Romeo Pocis para sa ating mga kababayan. Medyo mahaba-haba ho ang mga ipinaliwanag dito ni General Romeo Pocis. And the harsh truth is this: corruption thrives because too many good men and women choose to remain silent. But we PMA graduates were not raised to be silent. So yun nga, no? Sabi ni retired General Romeo Pocis, no, hindi sila, kumbaga, parang nasanay para manahimik na lamang sa patuloy na korupsyon na nangyayari sa ating bansang Pilipinas, kahit na yung iba nating mga kababayan ay nananatiling tahimik sa gitna ng matinding korupsyon at mga kaguluhan sa ating bansang Pilipinas. Pero itong ating mga general na talagang nagsilbi sa bayan ay hindi mananahimik mga kababayan. We were forged into an ideal under one sacred banner: courage, integrity, loyalty. We swore an honor code that says we will not lie, we will not cheat, we will not steal, nor tolerate those who do. Yet today, by our silence, we have tolerated the liars, we have tolerated the thieves, we have tolerated those who plunder our nation. What happened to the courage we once carried with pride? What happened to the loyalty we pledged to the Filipino people? What happened to the integrity we said was non-negotiable? My fellow Cavaliers, this is the moment when... So ito na nga ang kanyang mga panawagan, no? Mga fellow Cavaliers. Ito na ang panawagan ng dating general. So ito mga kababayan, si General Romeo Pocis, 3-star general ho ito ang may panawagan sa ating mga fellow o sa ating mga kababayan and sa kanyang fellow Cavaliers. Grabe mga kababayan, no? Isang general na ang nagsasalita. So sa ngayon, hindi pa ho makapagsalita ang iba pang mga men in uniform na mga general dahil sila ay nasa serbisyo. Hindi sila makapagbigay ng kanilang mga komento dahil merong merong nag-aano sa kanila, parang nagpo-control na huwag kang magsasalita. Pero itong si General Romeo Pocis mga kababayan, eto matapang na nagsalita. Although na ito ay isang general, kumbaga retired mga kababayan. Pero grabe, alam ko meron pa rin itong baka po yung may mga nasa likod pa rin o mga kasangga pa rin ito na nandyan na mga kasamang mga retired general na kasama sa bahagi mga kababayan ng AFP. So ito, panoorin pa ho natin. When the country looks to us again, not for power, not for force, but for moral leadership. Let our indignation be heard.
Let our outrage be unmistakable. Let us prove that the PMA still produces men and women whose integrity cannot be bought or silenced. So tama ito mga kababayan. No? Patunayan ng ating mga EFP, no, ng ating mga men in uniform na ang kanilang integridad, ang kanilang loyalty, o yun, ito mga kababayan, ay hindi nabibili mga kababayan. Kumbaga, ito ay nakaluya lamang ang ating mga men in uniform sa ating bansa, sa ating mamamayan at hindi sa kung sino-sinong mga politiko, kabayan. So ito ang kanyang panawagan. Or silenced. Mm-hmm. Let's stand up, speak up, let us reclaim the honor that shaped all of us. And so I end with one challenge, a challenge that we all know only a true cavalier can answer. Are you all right, sirs? Mabuhay ang sambayanang Pilipino. So yan nga ang naging pahayag po ni Retired General Romeo Pukic para sa ating mga kababayang Pilipino, mga kababayan, no? Grabe yung ang tapang ho nito ng general na ho ito mga kababayan, no? Ang tapang, no? Hindi kaya itong gawin ng iba pang mga retired general. So hindi ko alam kung bakit, pero grabe. Sir, saludo po ako sa inyo, sir, no? Dahil sa kanyang paninindigan, dahil talagang nakikita naman ho natin mga kababayan ang mga korupsyon na nangyayari sa ating bansang Pilipinas, no? Hindi ko ho alam mga kababayan, hindi ko lubos maisip bakit hindi ho nakikita o baka naman nagbubulag-bulagan o nagbibingi-bingihan lamang ho itong mga kababayan, no? Itong mga loyalista, itong mga iba pang mga grupo na talagang naniniwala pa rin sila na napakaganda ng ekonomiya ng ating bansang Pilipinas. So, kahapon lang mga kababayan ay binuksan ho yung isa sa tulay dyan sa may bahagi ng Davao, yung Bukana Bridge. So, isa po yan sa sinasabi ni Bongbong Marcos sa Build Better More, kabayan. Pero ang katotohanan ng Bukana Bridge, kabayan, ay yan ay proyekto ng Davao City na kumbaga China aid. Kumbaga walang babayaran ating gobyerno. Ngayon, ang nangyari, itong si Bongbong Marcos na alam naman ho natin na anti-China, kabayan. So, lahat naman tayo ayaw natin sa ginagawang mga aggressive ng China. Pero ito mga kababayan, no, bakit pumunta dyan si Bongbong Marcos para i-promote o kumbaga tawag nito, sabihin na isang bahagi ay ng Build Better More na alam naman ho natin mga kababayan na wala ho talagang proyekto si Bongbong Marcos na infrastructure sa bahagi ng Pilipinas. Yan ay proyekto ng Davao City at iba pang mga proyekto, mga infrastructure projects sa ating bansang Pilipinas, mga kababayan, ay proyekto ng nagdaang administrasyon dahil sa kasalukuyan in 2023 hanggang ngayon mga kababayan ay wala pa ho mga infrastructure project ang natatapos si Bongbong Marcos. So pinagpatuloy lamang, isa sa pinagpatuloy niya kabayan ay yung bahagi ng Pasig River Esplanade. No? Ipinagpatuloy niya yan ngayon, napapakinabangan ng ating mga kababayan Pilipino. Ang nangyari ay siyempre gusto nila sa kanila yun. O sige, hayaan na ho natin kasi kaunting portion lamang ang natapos ni Pangulong Duterte sa may bahagi ng Pasig River Esplanade. So personally, nakita ko ho yan. Hindi ko alam baka nakuha na ng pondo o nawala ng pondo o nailipat yung pondo dahil in that time mga kababayan ay panahon ng pandemic. So nakikita namin
merong isang bahagi ng Pasig River Esplanade sa may likuran ng Manila Post Office, meron siyang isang view deck. So, nung natapos yung termino ni Pangulong Duterte, so tinuloy ng administrasyon ni Bongbong Marcos. So, meron ng Pasig River Esplanade. Yan ang pinagmamalaki ni Bongbong Marcos. Napakalaking proyekto yan para sa kanya. Pero mga infrastructure project, mga kababayan, katulad ng mga tulay, wala ho tayong nakikita. Mga continuous infrastructure project, mga kababayan, wala ho tayong gaano nakikitang improvement. Yan ang katotohanan sa nangyayari sa ating bansang Pilipinas. So ito, ang panawagan ni retired General, 3-star retired General Romeo Pocis, mga kababayan, no, na wag ho tayo magpapabili sa panawagan niya sa ating mga men in uniform, wag magpapabili sa mga politiko, no? Lalo na kung ang ano dito is mga integridad ng sandatahang lakas, mga kababayan. So, eto hanggang dito lamang po, mga kababayan, pero talagang grabe. Saludo ho ako dito sa isang general na ito, na si Romeo Pocis, mga kababayan, sa kanyang paninindigan para sa maayos na bansang Pilipinas. Dahil kung hindi nga ho tayo magsasalita, kabayan, ay talagang iisipin na lamang nito mga corrupt na mga opisyalis na ito na okay lang mangurakot, na okay lang na magnakaw, dahil nga hindi ho nagsasalita ang ating mga kababayan Pilipino. Sa ngayon nga, mga kababayan, iilan lamang ho yung mga matatapang na nagsasalita patungkol sa korupsyon sa ating gobyerno. At yung mga nagsasalita na yon ay talagang tinatapalan, binubusalan, pinipigilan ng ating government upang hindi malaman ng milyon-milyon nating mga kababayan Pilipino ang matinding korupsyon na nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Katulad na lamang ho, mga kababayan, itong si Congressman Kiko Barsaga na binigyan po ng suspension ng 60 days, at hindi ho natin alam, mga kababayan, kung itong suspension na ito ay matutuluyan hanggang matanggal ito si Congressman Kiko Barsaga sa pagiging congressman, at posibleng mabawasan ang mga kritiko na nandoon mismo sa Kongreso. So ayaw na ayaw nila na krini-criticize ang kanilang matinding pagnanakaw sa gobyerno. So hanggang dito na lamang ho, mga kababayan, at mag-ingat ho tayo sa lahat ng pagkakataon, at huwag kalimutan na i-click, like, share at subscribe para lagi kayong updated sa mga kaganapan sa reaction video at may kaunting komento.